Sige, abangan namin yan na, Isha. Thank you po. Ayan, talagang tandaan natin ang statement of account kay sa Consi Narvaez Rodriguez ha. Isha Conti, mas talented pa kay Sharon Farena, Sarah Herodo. Yan ang head, mga baller ha. Tapos, ganda Consi Narvaez Rodriguez. Ayan, sino susunod? Of course, si Miss Janice Danito from Bulgar. Hi, good evening. Oo. Isha and Andrea, pwede bigyan nyo lang kami ng background nyo kung paano kayo nag-start sa singing, and lalo ka na Isha sa nag-compose ka na ng kanta. Ilan taon ka nag-start mag-compose? And ano yung first song na nag-compose mo? Nung 7 years old po ako, may ginawa na po kami ng coach ko sa singing, sa voice lesson ng kanta. But there was a problem with the recording company nun, na hindi na po namin na-document yung song na yun. So, wala na po siya. But I started really composing songs 13. Yes. Tapos na-produce lang po siya noong 2021. 2021? Yeah, 2021. So, anong song yun? Yung Proud to Say po, it's a Father's Day song for my father yun. And ayun, it was actually a surprise birthday gift for my dad. Tapos hindi ko po alam kung bakit tuloy-tuloy na rin po yung pag-songwriting ko because of Derek Sam rin po kasi. Derek Sam is our musical director nung debut ko po. Kaya siya rin po yung nag-pursige sa akin na mag-write ng songs and yung teachers ko din po nung sa school. Proud to say po. Yes. Nag-try ka na rin bang sumali sa himig? Hindi po po. Naririnig ko nga po yung himig handog kay Moira de la Torre, pero I haven't gotten the chance to join it because I was busy sa school. Prioritize ko po talaga kasi yung school ko. That's why I couldn't join any local competitions like Tawag ng Tanghalan and other competitions po here. So, sa ngayon, ilan na yung na-compose mong kanta? At ilan taon ka na ba ngayon, Isha? I'm 19 po. Tapos currently, parang 24 songs. Yes. Ongoing pa po kasi yung dalawa for my album. Kaya 24 pa lang po. Sa 24 na yun, ilan na yung na-record mo? Na-record 19. So, nasa album na yan? Nasa album. Yung parang 19 to 24. Yun po, nasa album na siya. Pero hindi pa po siya na-release. Next year pa po siya ma-release. Si Andrea? Ako po, nag-start po ako nung nanalo po ako sa Asia's Best 2020. Sorry. Asia's Best Singing Competition. Asia's Best? Yes po. Yes po, sa Philippines po. Actually, dun po ulit kami nag-meet ni Alicia. Dun po ulit kami nag-meet ni Isha nung, kailan ba nag-meet? Kasi season 1 winner po siya, and then season 3 winner po ako. Tapos, same po kami before ng Boys Code. Tapos, after ilang years po, nag-meet po ulit kami. Because of Asia's Best. Doon na po nag-start. Yes po. Pareho kayo nag-grand champion doon? Yes po. Season 1 po siya, and then season 3. Saan yun? Sa TV ba yan? Totoo ba? Season 2. Saan napapanood? Tag-time ko po ako, Tag Media Group po. Nung time ko po kasi pandemic po na eh. Online? Before mag-start yung pandemic yung akin po. Because it was 2019. Tapos after Asia's West, nag-Europe up ako. Yun yung year na yun. Doon po kami nag-pandemic. So, Isha, kasi nasa ano ka na rin ngayon, no? Nasa recording ka na rin. May mga nag-meet ka ng mga kapwa mo singers, may mga nakaka-collaborate ka na ba? Hindi pa po eh. Kasi more on indie. Ako lang po talaga yung nag-record. Yes. Wala pa po akong kakolab so far. Though yun nga po, yung sinulatan ko po ng songs yung Divine and ang school. So, aside from Sarah, meron ka pang gusto makakolaborate?
Pikachu naman. Ano po, hindi pa rin po magbabago yung si Janine Tenyoso. Because, yes. Because nag-a-align po kasi kami sa musical artistry eh. And yung type of songs. Magkakilala ba kayo, Janine? Yeah. Si Andrea, ikaw may dream ka bang makakolaborate? Siguro po, since nag-boss ako, si City po. Kaya ganyan gusto ko mag-collab. Okay, and good luck sa inyong concert. Thank you. Thank you. We'd also like to acknowledge the presence of Direk Calvin Neria is here and Adonis Tabanda, musical director for the next one. So, concert director si Direk Calvin. Ayan. Of course, I'm then boost na yan. Gaga. Speaking of your concert, gusto ko lang kumustahin kasi malapit na to ano mga preparations na and since magkaiba kayo ng genre, nag-meet na ba yung klase ng music niyo na ipapakita dito sa concert? Actually, kanina po, meron po kami band rehearsal. As in, yun ba yung last day natin? Last day po namin ng band rehearsal. And so far, okay naman po. Yung mga kinalabasan, pumapalapok naman po yung mga parents namin. And nandiyan po si Derek. Ginagaya na din po kami. Sa amin po, nagkaintindihan naman po kami sa kanta na kakantahin po namin for the concert kasi we both like it and bagay po talaga sa boses namin yung mga napili namin. At saka trend po kasi yung kakantay namin. Okay, so sa Music Museum sa December 13, ready na kayo. Yes! Super. Expect nyo na pong puro sayaw ko yung akin. I'd like to call Direk Calvin Neria baka he has to say, he has a few words. Babati ka lang sa mga fans. Of course, Direk Calvin Neria. And Adonis Tabanda. Hello po. Mukhang basa. Pag-rehearsal. Salamat po sa pagpunta. And, anong sabihin ko? Tungkol sa show. Okay. Okay naman yung preparation. Actually, kanina ko lang nakita yung rehearsal. Natutukan ko sila kanina. Although, yung first rehearsal, nagre-record sila. Nakakatuwa kasi hindi ko ina-expect na mag-over-deliver sila. Kasi parang sakto lang yung expectation ko. Siyempre, baguhan sila and all. Pero nag-ano sila, nag-exert sila ng effort. Talagang inigay talaga nila lahat. Walang sharing yun. Actually, ako rin mismo, after each number, napapapalakpak ako. Ang ganda ng arreglo ni Direk Adonis Tabanda, our musical director. Yes, after nung weekend nila na number, they're doing a number from weekend. Wow. Sinabi ko talaga, okay, we have a show. No, Pepe-em. Oo. Ano pa ba? Mga gaano kahaba yung show nila? 3 hours. Hindi naman. Parang running 2 hours. We're running, right now, parang 2 hours siya. Oo. Nasabi ko na yung iba nung huling press conference sa yung ulit. Hindi ito yung usual na concert na they will be dealing with parang yung kanilang kasi si Isha kasi is she's more of the pop star, ganyan. Ito naman si Andrea is more of yung kanyang pagiging bossa nova and all. Pero hindi ko kinahon yung repertoire dun sa genre nila. So nilabas ko sila, in-out of the box ko sila. Sabi ko, get out of your comfort zone para makita pa nila kung ano yung pwede niyong gawin. Kailangan kasi parang yung mapakita nyo, hindi lang yung parang kung ano yung DNA nyo, yung branding nyo, yung imaging nyo.
gusto ko as early as now, makita ng tao na marami kayong pwedeng gawin. And then later on, doon tayo mag-stick doon sa kung ano ba dapat yung tatahakin ng inyong musical career. Diba? So, ganun yung ginawa ko sa kanila. Kaya hindi nyo makikita. Actually, when you watch the show, medyo magulo siya. Sasabihin ko na sa inyo, medyo magulo siya, pero matutuwa kayo kasi pagkatapos ng show, makikita nyo may kwento. Kasi when I direct, there always has to be a narrative. So, papakita ko talaga yung kanilang galing. Kasi sabi ko nga, pagka nag-stick tayo sa Bossa Nova lang lahat yun eh. So parang isa lang makikita ko doon. So pagka hindi ko sila nilabas doon sa gano'n, hindi makikita ng tao na ay magaling pala talaga siya kumanta. Kasi parang yung mastery of yung kanilang genre. Alam na nila yun eh. So dapat kailangan ko silang dalhin doon out of the box. So nakakatuwa kasi even yung guest nila, napakagaling. Yes. Magaling ang mga guest Actually, nila. nandito po sila lahat. Nasa labas nila. Oo. Ano pa ba? Abangan niyo yung opening. Kasi opening sobrang ganda. It talks about dreams. It talks about yung pagiging bata nila. And ano yung role ng mga bata sa society ngayon. That's the point of the opening. And then meron kaming gagawin na nakakakilabot na, hindi mo nakakakilabot, pero magandang sweet ng Disney songs. Okay. It's a medley, yeah. Disney princess, oh. Oh yeah, then bibigyan ko ng tribute kay Ray Valera. They're doing some 2 songs from The Weeknd. Yeah, yun. Meron kaming gagawin na actually experiment ko lang to, pero feeling ko mag-work. It's basically parang nagkukwentuhan sila about yung mga first crush nila, yung mga first, parang yung parang pag nakita na nila yung tamang, parang feeling nila tamang guide, si Mr. Right. So parang gumawa kami ng ganong klaseng segment na nagkukwentuhan sila pero tumatahi doon sa kanta. May tahi na kanta. So parang, nakakatuwa kasi parang kwento ko rin din. Nakakatuwa siya. Parang girly talk. Parang ganyan siya. Oo. Ano pa ba? Wala din yung story namin, yung journey namin as Yes. an artist. Mm-hmm. Yes. Yeah, we start the show with yung roots nila and yung kanilang dreams. Tapos magtatapos siya on a very, very high note kasi super dance sila sa dulo. So yung sa dulo, pang bagets na yon yung dulong part. So sayawan na sila din. Yung duda, ayan, nag-gravity, Gaga, yung mga ganyan, Gwen Stefani. So yun. Hindi ako nahihirapan sa kanila kasi sila very collaborative. As an artist, parang pagka alam mong nagbabato ako ng kanta, pag gusto nila, nagre-react agad sila. So ako alam ko kaagad kung pag nagsabi ako ng kanta, sasabihin, alam ko, na-feel ko kaagad na tentative sila, hindi nila gusto, parang gano'n. So pinapalitan ko kaagad. Ayun. So yun na daldal ko na. Kain na po ako. Wala akong masasabi. Maraming salamat. Oo nga, maraming gano'n, di ba? Wala akong alam sasabihin, pero nagkasalita ako. Thank you po sa lahat ng mga kaibigan natin sa media. Alam nyo, ito kasi dati po, bago po ako nag-direct, isa rin po akong PR practitioner. So, naiintindihan ko po kung ano po yung importance ng media. Okay? I practiced public relations for 10 years, for a decade or more.
parating ganito, pagka meron kami gustong ipakilala sa publiko, regardless kung maliit, malaki, lagi po kami kumakapit sa media. And we know the importance of the media. And thank you so much. Dahil kayong lahat nandito, sinusuportahan niyo po itong mga baguhan na to. And really, they need your support. Supportahan po natin sila, isulat po natin sila ng maganda. Nakikiusap po ako kasi deserve po nila. Kaya po ang title ko na binigay is The Next Ones. Kasi naniniwala ako na they will be the next ones. Okay, thank you. Statement of account. Ang una statement of account,